Paano daw ang C7 at yung C minor 7? Yan yung sabi ng ating kamaster. Kung ganito rin yung tanong nyo, is makinig kayo dito para malaman nyo kung paano ito nangyayari. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang ako base sa alam ko, sa sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan, kung susundin nyo to o hindi, ang mga itinuturo ko. Let's go! Mahalagang malaman mga master na yung C7 na yan na tinatawag sa mga chords is tinatawag din niyang dominant 7. Hindi yan siya yung 7 na major 7. Iba yung major 7 sa C na 7. Kung gusto nyo panoorin yun, meron tayong tutorial nun mga master. Ito yun, oh. C7 at C minor 7, yan, is kinikilala rin yan na C dominant 7 at C minor dominant 7. So sa C major natin, meron tayong nota dyan na C, E, G. Yan, yung tinatawag na 1, 3, 5. So ito yun. Kinuha yung C, E, at G. Ang 7 na ito, master, is hindi ito yung 7 na to na tinutukoy. Dominant 7 ang tinutukoy yan. Ibig sabihin ng dominant 7, ito, yung nota na to na B, i-aatras natin ito. Yung nota na to, meron tayong B flat. Yan. Kumbaga yung 7 na to, yan yung flat 7. Yan. So mag-a-add tayo sa ating C na chord ng flat 7. C, E, G. Then i-add natin yung ating B flat. Yan. Pag sa gitara, ganito yon. Ito tayo sa C na open. Yan. Open chord na C. So, ito yung ating ring finger. Siya yung ating root. Ito yung ating C. Ating middle finger E. Then ito ay G. Yung open G natin na string din. Ito, C ulit. Yan. Ang kanyang root. At ito ay open E. So, third yan. Ngayon, i-add natin yung B flat. So, hanapin natin yung B flat dito. So, ang pinakamalapit na B flat dito is nandito sa G string. Itong G string natin. Kumbaga, itong ating open G, pag nilagyan natin ng first fret is G sharp. Usod natin is A. Iusod pa natin is A sharp. At ito rin yung ating B flat. Ang susunod niya kasi na nota is B. Yan. So, paabanti tayo. Kaya ginamit ko kanina yung mga sharp. Ngayon, pag dito naman tayo paatras, di ba? Ang gagawin natin B. So, B flat. A. A flat. So, nandito sa third fret ng G string yung ating B flat. Or yung tinatawag na dominant 7 natin. So, i-add natin ito. So, pag mag-C tayo ng ganito, ang bakante natin na daliri dito is yung ating pinky. So, iyon siya yung magpo-point dito sa B flat. Yan. Kaya ganito yung tunog. Yan. Yan. Yan yung ating C dominant 7. Any chords. Yun lang titignan mo yung kanyang dominant. For example, sa D major natin, yan, hanapin natin yung kanyang D dominant 7. Sa ating D na major, di ba, meron tayong 1, 3, 5. Ito. So ngayon, yung 7 natin, yung dominant, so yung ating C sharp dito is i-aatras natin yan. Makukuha natin yung C. Yan. Kasi ito ay C sharp. So, pag i-atras natin to, sige, matik, C yan siya. So, yan yung ating flat 7. So, ilalagay na natin dito yung C. Yan. Ito yung kanyang formula sa ating D dominant 7. Pag sa gitara, ganito. Yung ating note, siyempre alam na natin, ito, D, A, then D ito, yung ring. Then, ating middle finger is F sharp or yung third niya. Ngayon, hanapin natin yung C. Ang pinakamalapit na C dito is nandito sa ating second string. Ito yung B string natin. Meron tayong first fret. Nandito yung C.
or yung kanyang dominant 7. So ang mangyayari, hindi naman pwedeng ito iusod ko yung aking ring finger. So magkakaroon tayo ng finger switching. So finger switching is hindi siya kagaya ng C kanina na naglagay lang din tayo, di ba? So dito isi-switch natin kasi imposible na pupunta yung aking ring finger doon sa first fret ng B. So ang mangyayari, ang gagawa nung first fret ng B is yung ating index. Yan. Then, yung galing dito yung ating index is gagawin ng ating middle finger. At yung galing dito sa middle finger natin, tatarbahuin na yan ng ating ring. So, ganito na yung forma niya. Yan. So, nakuha na natin yung D dominant 7. Ganun lang siya kadali. At mas madali pa talaga pag nasa mga bar chord. So example, sa C natin na bar chord ito. Pag tinanggal lang natin yung ating ring finger dyan, yan, tinanggal natin to, yan. So automatic, makukuha na agad natin yung dominant 7 niya. Kasi pag tinanggal natin to, automatic ito, mapaplat natin ito kasama dito sa ating index finger na ibabar yung kanyang dominant 7, yung B flat. So pag nasa bar chord tayo na C, pag gusto natin kunin yung 7 niya, dominant 7. So, tanggalin mo lang yung ring finger mo. Yan. Ganun. At ito lang yung gagawin mo, yung shape na to. Yan. So, pwede mo rin naman ding pwede mo rin naman gagawin na ganito lang. Yan. Depende sa'yo kung ano yung komportable sa'yo. Basta tinanggal lang natin itong ating ring finger or yung G string, tinanggal lang natin yan. Ganito siya. Ito na yung shape ng C dominant 7. Dahil alam natin yung mga nota, so pag iusod natin to, kumbaga yung 12 notes, yung bilog na to, yan. Dito naman tayo sa ating bilog. So ito yung C 7. Pag iusod natin paabante is meron tayong C sharp 7, D 7, D sharp 7, E 7, F 7, F sharp 7, G 7, G sharp 7, A 7, A sharp 7, B 7, then bumalik ako sa octave na C7. Pag i-atras natin yon, gagamitin natin syempre yung ating mga flats. Dito tayo ulit mag-start sa C. O, C7, yan. Pag i-atras ko is B7. I-atras ko pa B flat 7. Atras A7, A flat 7, G7, G flat 7, F7, E7, E flat 7, D7, D flat 7, at bumalik na tayo sa C7. Then so on so forth lang yan. B7, B flat 7, A7. Yan. Kaya nga yung ating A na open, A natin ganito, yung major. Tapos tatanggalin lang natin gitna. Kaya dalawa lang sila. Yan. At nagagamit yan, di ba yung sa huling Il Bimbo? G. Then A7. C. Diba? Gamit na gamit yung mga 7. So sana naintindihan nyo yung 7 mga master. Yung dominant 7 natin. So dito tayo sa minor. C minor natin, alam naman natin yung ating C minor na ito yung major, kumbaga, yung kanyang nota sa loob, yung 1, 3, 5, yan, ito yung major, ito yung sa baba. So, para makuha natin yung minor, so, ang gagawin natin, ipa-flat natin yung ating third. Ito, ipa-flat natin to. So, alam naman natin na ang ating E na note, pag i-atras natin is meron tayong E flat. Or flat third na yan dito. Yan. So, ito is magiging E flat siya. So, ito yung formula ng ating minor chords. Meron tayong 1, flat third, then ito, fifth. Ngayon, kukunin natin 7, same lang din siya, mga master. Yung 7 na to, yung kanina na dominant, ganun din yan, dominant 7 din yan. So, ito, ipa-flat din natin to. So, magiging flat 7 or ito magiging B flat din. So, i-add lang din natin yung ating B flat dito sa ating C minor. Paano gawin yon? Ito yung ating bar chord na C minor. So, meron tayong ito.
Yan. Pag i-identify natin siya, so ang ating index finger nandito yung C. Ating ring finger nandito yung G, which is yung kanyang fifth. Then yung ating pinky is ano lang yan, octave lang din yan ng ating index. C, pareho silang C. Then ito yung ating E. Yan. Flat E. Yan. Kaya minor yung tawag ng chords na to. Yan. So, napakasimple lang din dito mga master. Ang gagawin mo, i-add mo yung B flat. So, alam naman natin yung B flat nasa third fret ng ating G string ito. Third fret. So, yung ating G string dyan is meron tayong pinky, di ba? Ito pinky. So, tatanggalin lang natin yung pinky. Yan. So, nakuha na natin yung C minor dominant 7. Yan. Ganon din siya pag iusod. So, C sharp minor, dominant 7, D minor, dominant 7, D sharp minor, dominant 7. Ganon. Napaka-basic na arithmetic lang to mga master. Basta susundan nyo lang talaga yung formula. O, dito tayo sa A. Yung open na to. Yan. So, for example, ito yon. Take note, sa major niya is meron tayong 1, 3, 5. So, ito yung major. A, C sharp, at E. Yan yung tinatawag na 1, 3, 5. Major to mga master, take note. Ngayon, ang gagawin natin kasi minor, so i-atras natin tong gitna natin. Kasi magiging flat third ito. So, alam naman natin ito, yung C sharp, pag i-atras is C na lang yan. Yon. So, ito pala yung ating formula ng ating A minor chord. Yan. Meron tayong 1, flat third, at manatili pa rin yung kanyang fifth. Ngayon, yung 7 niya, same lang din ito. Ipa-flat 7 natin to. So, G sharp ito, understood na magiging G na lang yan. Yan. So, mag-a-add tayo ng G dito. Or, flat 7. So, hanapin natin to sa gitara. A minor na open chords. Yan. Maraming nakakaalam nito. So, kasama dito yung fifth string. Ito, A. Then, yung ating middle finger is E. Yun yung kanyang fifth. Yung ring finger natin is yung octave lang din ng ating root. A. Then, meron tayong index finger na C. Yan yung kanyang third, yung flat third. At yung open E, ito kasi kasama natin itong in-strum, itong high E string, octave lang din siya ng ating fifth. So, ang hahanapin natin, di ba, yung G. So, understood na yung ating G string ito, yung ring finger natin, pag tinanggal ko ito, yan, so, masasama na yung ating open G. Yan. So, meron na tayong open A, yung E, fifth, ito yung dominant 7, yung flat 7, then meron tayong C at E. Kaya, ito yung minor A7. Yan. At pwede rin natin gawin yan sa bar chord na A minor, di ba? Ito yung bar chord na A minor, yan. Oh, nasa fifth fret. Ito, A minor. So, pag nilagay natin tong ating middle finger, di ba, major, pag tinanggal minor, yan. So minor yan siya. Ngayon, ilalagay natin yung G. Saan yung G natin dyan? Nandito sa ating pinky finger, yan. Ito kasi A, kasi octave lang ito ng ating index, A. Pag binitawan natin to, ganyan, yan, kumbaga parang power chord siya. Yan, pero kasama ito lahat, ini-strum natin yung lahat ng string. Sa power chord kasi ito lang ang ini-strum natin, yung dalawa sa taas. So, ganito lang yung forma niya, naka-bar tayo dito, pero strum natin lahat yung string. Kasi, yung ating D string ito, kasama nating binabar yan, nandito yung G. Yung ating dominant 7. Kaya, pag minor natin na 7, is tatanggalin lang natin yung pinky. Yan, parang power chord siya, pero lahat in-strum natin yan. Yan yung A minor 7. At siyempre, alam na natin yung bilog na to, yung 12 notes. So, A minor 7.
Inusod natin, A sharp minor 7, B minor 7, C minor 7, C sharp minor 7, so on so forth. Paikot-ikot na yun, yung ating 12 notes. So, yan lang siya mga master. Napakadali lang siya. Kaya lang naman tayo naguguluhan kung paano hanapin yung mga chords na may mga number na yan. Kasi, hindi natin inaral yung mga notes sa fretboard. Tandaan nito, ang pag-memorize ng mga notes sa fretboard is hindi yan para sa mga gusto nang mag-aral, mag-solo, mag-lead, hindi. Actually, para yan sa ating mga beginners. Ito yung ini-escape natin. Magkakaroon siya ng epekto sa tuwing nakakakita tayo ng mga chords na may mga number na yan. Ano to, mga 7 na to, ano to yung mga 4, mga 2, ano ba to, mga sos na to, ano to. Kasi nga, hindi natin inaral in the first place yung mga note dito sa fretboard. Yun siya. Yung mga number na yan, mga added notes na yan, madali na lang yan. Pag inaral mo yung mga notas sa fretboard. So hanggang dito lang master sa ating tutorial ngayon. Sana naliwanagan kayo mga master. At syempre yung ating kamaster na nagre-request nito. Huwag itong kalimutang i-share mga master sa mga kaibigan nyo, kilala nyo na mahilig din sa gitara. So hanggang dito lang. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.